Narito pa rin po ang News TV Quick Response Team sa Tacloban at sa puntong ito makakausap naman po natin sa linyang telepono si DSWD Secretary Dinky Soliman. Secretary Soliman, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon naman sa iyo, Gigi, at sa inyo pong mga tagapakinig at tagapanood. Apo, Secretary, 2 years na po yung Yolanda at dito nga po kami sa Barangay Anibong. Ito yung barangay kung saan dito na dala ng malalaking agos o alon yung mga barko doon sa karagatan dito sa may Cabato Bay. Pero ngayon po yung mga residente ay nagbalikan dito at nagtayo ulit ng mga barong-barong at karamihan po doon sa aming nakausap yun nga po sinasabi nila wala naman silang tulong talaga na natanggap, wala namang klaro kung may pabahay ba sila after 2 years. Ano po ang masasabi rito ng DSWD? Yung pong pagbalik nila dyan at pagtatayo ng kanilang barong-barong, sinabi na po ng lokal na pamahalaan na hindi sila pwedeng bumalik dyan. At meron po kaming ipinamimigay na emergency shelter assistance, pero ito nga ho ay hindi namin maibibigay sa mga bahay na itatayo sa hindi ligtas na lugar. At ang Anibong ay isa sa mga lugar na yan. Yung pong mga nasa Anibong, inaasahan na sila ay maililipat sa permanenteng bahay at sila siguro ay nanggaling sa mga bank houses na sa ngayon ay unti-unti nang inililipat sa mga permanenteng bahay sa Tacloban. Ito po ay yung sa Ridgeview na itinayo ng NHA at kasama ang lokal na pamahalaan ng Tacloban, naglilipat po kami. 177 na yung inilipat. May 600 na nakapintong ilipat. Pero ang tingin ko ho dyan, yung pong mga bumalik dyan, sana po ay maunawaan na hindi sila pwedeng bigyan ng shelter assistance na 10,000 or 30,000 dahil sila po ay nasa mapanganib na lugar. Barko na nga ho yung pumasok dyan at nakapatay ng marami. Kaya hindi po sila mabibigyan kung dyan po nila itatayo ang bahay. Pinapaliwanag po yan ng lokal na pamahalaan na meron po silang bahay na resettlement area sa north of Tacloban po. Silang bahay na resettlement area sa north of Tacloban po. Apo. Secretary, sa ngayon po ba ay may magkano pang pondo ang hawak ng inyong department para po matulungan din itong mga kababayan natin? Ang amin hong natanggap para tulungan ang 966,341 na pamilya sa shelter assistance. Mula po sa Coron, sa Panay Island, sa Northern Cebu at Leyte, Samar. Yung 966,341 na pamilya na target, aming pong napaglingkuran 987,545 sa halagang 18.3 billion pesos. Wala na po kaming tanga na pera para sa shelter assistance. Humihingi kami ng dagdag pero wala pa po sa kamay namin para dun sa mga humahabol sa listahan dahil sabi po nila nung naglista, wala po sila sa kanilang lugar dahil umalis sila at ngayon ay bumabalik. Kaya sabi nila kailangan mabigyan din sila ng tulong. So yun ho yung aming tinatrabaho sa ngayon. Opo, ang isa din sa malaking issue, paano ba talaga nagastos yung pong mga donation o yung po ba mga pledges na galing abroad dumating pa? Paano po bang accounting ng mga bilyong-bilyong pondo na napabalita po noon? Yung tinanggap po ng DSWD na cash donation ay 1.1 billion pesos. Yan po ay amin nang naipamigay at yan ho ay sa ngayon 40 million ang hawak na lang po naming pera sa central office at yung iba ay nasa iba't ibang yugto ng pagtrabaho, pagbigay sa tatlong bagay. Livelihood cash grant assistance, yung pong pagtatayo ng mga negosyo or micro-enterprise para ho sa mga mamamayan na nasalanta ng bagyo, yung cash for building livelihood assets, yun ho yung pagre-repair ng mga bukid, pagre-repair ng mga common service facilities tulad ng ating pagsasigurado na tayo ay
magkaroon ng hanap buhay, nakapaglingkod po tayo sa 443,194 families sa halagang 1.5 billion na naipamigay magmula po noong 2014 hanggang October 30, 2015. At yung pong 443,000 na pamilyang natulungan sa livelihood, bahagi po doon sa ginamit ay ang pera din galing po sa cash donation. Opo. At kaugnay po nung, kumbaga yung sistema rin ng DSWD o ng ibang national agency, may monitoring ho ba? Katulad po nitong Barangay Anibong, obviously wala na ho ditong nagbabalik na mga talagang taga-national agencies para i-monitor yung kanilang kalagayan dahil nga ito, nakikita natin na nakapagtayo na sila ng bahay. Hindi lang dun sa gilid, yung iba po nakatayo na yung stilt sa mismong dagat. So, paano po ba talaga monitoring, paano po ang sistema na ginagawa ng DSWD sa mga ganitong kaso? Yung monitoring ho namin, alam namin nandyan sila dahil may mga tagapantawid pamilyang Pilipino program po dyan. Pero yung pagsisigurado na hindi po sila magtatayo ng bahay dyan, ay nasa kamay po ng barangay at ng lokal na pamahalaan. Wala po kami karapatan na magpaalis ng mga tao dyan. Pero tinutulungan po namin sila at pinaliliwanagan namin na hindi po sila makakatanggap talaga ng shelter assistance kung galing po sa pambansang pamahalaan. At namomonitor po namin at nakikipag-ugnay kami sa lokal na pamahalaan na sana hindi nila pahintulutan na magtayo muli dyan. At nakikipag-ugnayan din po kami sa National Housing Authority para mapabilis ang paglipat ng mga mamamayan sa permanenteng shelter po. Pero hindi po lahat ay aming pwedeng gawin dahil may mga mandato po kami na limitado at may mandato po na ito ay dapat talaga lamang sa lokal na pamahalaan po na patungkulan at magiging problema pag kami po ay pumasok at makialam sa pagpapaalis ng mga tao po dyan. Opo. At karamihan din po doon sa mga nagtayo ulit ng bahay dito sa Barangay Anibong ay sinasabi po nila hindi man lang sila nakaranas na magkaroon ng debriefing o kaya po ay puntahan ng mga therapist kaugnay po ng kanilang mga pinagdaanan. So, may nakikita po bang learnings yung pong DSWD kaugnay po ng pinagdaanan po din ninyo dito sa pag-handle po ng sitwasyon sa Yolanda? Opo, unang-una, pinaunlad nga namin yung aming pamamaraan ng repack at pamimigay ng food packs. Kaya nakakahon na po. Yung sa usapin ng trauma at counseling, ang report ko sa amin ay meron na pong mga pumupunta sa Anibong mismo ng mga DOH at mga kasamahan namin. Baka yung nakausap nyo, kailangan ko siguro malaman ng mga pangalan para mapuntahan. Dahil ang isa ring nangyari, maraming umalis ng Tacloban nung nangyari po ang hayan. At nung bumalik po sila, maaring bumalik sila dyan sa mga lugar na hindi po dapat sana tayuan nga ng mga bahay. At maaring totoo, hindi po namin sila napaglingkuran sa stress debriefing at trauma sapagkat wala po sila nung kasalukuyang nangyayari yung ganong klaseng serbisyo. So kung kailangan po nila ng tulong sa ngayon, handa naman po kaming magbigay. Papupuntahan ko po ang Anibong muli sa aking mga kasamahan para malaman ano pa ang kailangan. Pero yan ho ay sa ugnayan sa City Social Welfare and Development Office dahil sila po ang pangunahing kailangan kaugnay namin dyan ho sa pagbibigay, paglilingkod dahil devolved organization nga ho kami. So, kailangan kaming magpasintabi sa City Social Welfare and Development Office. Hindi po kami pwedeng tumiretso. Pero na lang kung Pantawid Pamilyang Pilipino Program, beneficiary sila. So, akin po uugnayin ang mga kinaukulan para nang sa ganon, mabalikan at tingnan ano pa ang kailangan tulong sa Pinang Stress Debriefing sa mga kababayan natin sa Anibong. Sa Pinang Stress Debriefing sa mga kababayan natin sa Anibong. Opo. At bilang Panghuli po, Secretary, siyempre mainit ding pinag-uusapan yung mga aligasyon o yung posibilidad na magamit yung pondo ng iba't ibang ahensya, lalo yung mga pangtulong sa politika sa 2016. Ano po ang masasabi niyo rito?
Paano ho namin gagamitin yung pera sa politika? Tuloy-tuloy ho yung pagtrabaho magmula po noong 2013 at yung pera ho sa Yolanda halos paubos na dahil lahat ho ay naipamahagi na nga ho para sa rehabilitasyon. Livelihood na lang po ang natitira at wala naman ho kaming diretsyong kailangan pang ibigay na shelter assistance dahil yan nga ho ay napamigay na lahat. 18 billion na po ang nailabas at yan ay dinaan sa lokal na pamahalaan. Kung meron mang idadagdag, maliit na lang. So, para sa akin, yung pong nagsasabing magagamit sa politika ang pera ng Yolanda, parang hindi po nila naunawaan na ang pera ng Yolanda ay naubos na at mga regular na programa na po ang ginagamit sa pagtulong sa mga survivors ng Yolanda. Opo, maraming salamat po sa pagkakataon. Si Secretary Dinky Soliman ng Department of Social Welfare and Development. Maraming salamat, ma'am.